Hi guys! Welcome back again. So, ang gagawin kong video ngayon ay gagawa pa rin ako ng TESDA na video. So, ito ay chicken roulade with bechamel sauce and mashed potato. Ayan guys, dahil wala akong cling wrap, nilagay ko siya sa plastic at doon ko pinikpik para magpantay yung ating chicken. Ayan guys, ito yung chicken roulade. So, ayan guys na imbis yung basil yung ilagay ko dyan. So, dahil wala nga ako dito sa bahay, ang nilagay ko ay spring onion. Pero doon guys, meron yan sa assessment. So, yung cheese ko nakakatawa dahil wala nga ako yung sandwich cheese guys. So, mano-mano na lang dahil dito sa bahay naman to kasi guys. So, dito ko na sa bahay ginawa. Pero doon guys, is kompleto naman ng merong mga cheese doon. Minsan naubusan din, hindi sa lahat. Pero sa chicken roulade naman is napakadali lang, yung cheese lang tsaka yung basil guys. So, kung ano meron doon, yun ang gagamitin ninyo. So, ayan, i-prepare lang natin ang lahat-lahat ng mga ingredients bago tayo mag-umpisa para hindi tayo maubusan ng oras, lalong-lalo na talaga dito sa chicken roulade or doon sa kabsa. Ito yung pinakamahirap or matagal sa test the assessment ng mga task. So, ito guys, ayusin nyo lang siya guys. So, pikpikin nyo lang yung maigi yung para mag-flat yung chicken para mas madali. So, ayan guys, dahil nag-boiled na ako ng patatas or potato. So, ayan guys, i-mash nyo lang siya ng maigi. Kaya, mano-mano talagang mash kasi wala akong pang mash dito guys sa bahay. Kasi nasa bahay lang to ay gusto ko lang gawa ng example at ma-share lang yun kung anong yung ginawa ko sa loob ng assessment center. Basta ang pinaka-importante guys, mabilis at malinis ang ating gawa, lalong-lalo na sa plating, doon mo po siya gandahan and familiarize ninyo ang mga pangalan ng inyong ginagawa para kapag binigyan kayo ng task, kasi sinabi ko na nga sa unang video ko, hindi po tayo ang mag-choose kung ano yung gusto nating gawin, ang assessor po. So, maging mabait lang tayo sa assessor, sumunod tayo sa assessor at familiarize natin lahat para mas madali at hindi tayo mababalisa sa loob dahil may oras po kasi may ibang batch pa po ang kasunod. Kapag sa loob may mga ingredients na kulang tulad nung nag-assessment ako, huwag na huwag kayong mabalisa, gawin ninyo basta makompleto ninyo at ma-perform yung maayos yung kung ano yung binigay sa inyong task. So, ayan guys, ganun lang, i-mash nyo lang siya ng maigi. So, dahil wala nga akong cream, all-purpose cream, ang nilagay ko dito is fresh milk. Okay, pwede na rin yun, fresh milk. Kung anong meron doon guys, fresh milk man or kung wala all-purpose cream doon sa assessment, pwede kayong gumamit ng konting fresh milk. So, ayan guys, cheese guys, para mas may lasa siya. So, ayan. Ganun lang naman siya kadali. Ayan, fresh milk ang nilagay ko guys. Kasi wala akong all-purpose cream. Hindi ako nakalimutan ko kasing bumili Kaya ayan. So, mash nyo lang siya ng maayos. Kasi para pag naglagay kayo sa cup, kakapit siya guys. Kasi kung buo-buo siya guys, mabilis siyang bumuwag siya. Parang hindi siya mag-form. Ganon. So, mash nyo lang ng maigi. And of course, kung may pang-mash doon sa assessment mas maigi, pero yung ako is wala, mano-mano talaga yon. So, baka meron, pero hindi ko na hinanap kasi mas matagalan ako. So, ginanyan ko na. So, ayan guys, ganun. Easy lang naman kasi naka-boiled na lahat doon guys So, ganun lang siya kadali. So, habang siniset aside niyo lahat, pati yung chicken, i-prepare ninyo lahat para habang nakaset aside kasi una nyong gawin is chicken. Tulad niya, nakamarinate nyo siya, set aside nyo. Dapat naka-prepare na rin yung iba para tuloy-tuloy yung paggawa ninyo. So, ayan. Ano nyo lang sa egg. Ayan. Actually, guys, nakarap dapat siya sa cling wrap para mas easy siya at hindi siya maghihiwalay Pero dahil wala nga akong cling wrap, nirap ko lang sa plastic so hindi siya masyadong Pero nasa bahay lang naman kasi. So, ganun lang din naman, okay lang din naman guys as long as na maluluto siya at hindi
at nakabilog siya guys, ganun, okay lang po yun. Kahit doon naman kasi kailangan nagmamadali tayo, pero dapat malinis yung ating gawa. So, ganun lang guys, ganun lang din naman siya kadali i-prepare. So, basta lahat ng ingredients is preparado at familiarize ninyo at maganda yung plating, hindi siya makalat, hindi siya madumi kapag tiningnan ng assessor ay okay na po yan. Ayan guys, prito nyo lang guys. Mga pala guys, wag na kayong mag-blanch or magpakulo ng tubig doon guys para sa manok nyo guys. Prito nyo na kasi mas matatagalan kayo. Kasi yung iba kaya naubusan ng oras ay binablanch pa nila yan, pinapakuluan. Actually, pinapakuluan naman talaga. Pero guys, maubusan kayo ng oras. Pwede nyo na yan iprito guys. Basta wag lang lakasan kaagad ang apoy para maluto siya. So, ayan, next. Gawa na tayo ng bechamel sauce. So, ayan. Lagay lang natin yung garlic. Okay, sa bechamel sauce na naman tayo. Sige. So, ayan lang guys. Easy lang basta. Medium heat, low heat lang lagi ang gagamitin kasi sa sobrang palaging ginagamit ng apoy doon or kawali, ang bilis na masunog ng mga ingredients na nilalagay. So, ayan guys, imbis all-purpose cream din, fresh milk din nilagay ko guys. And then, diluted cornstarch. Okay guys, so ayan, salt and pepper, wag nating kalimutan guys ang salt and pepper. So ayan, para mas masarap siya. Okay? Actually, easy lang naman siya. Tapos nilagyan ko, yan, salt guys. Nilagyan ko siya ng salt and pepper. So ayan. Ayan, diluted cornstarch, nilagay ko na. Ayan, para lumapot siya guys, kasi yan siyang gravy na para siyang, basta gravy siya guys, pero mas masarap siya sa gravy, kasi tawag nito, nilagyan ko siya ng cheese guys. So, ayan. Nasa inyo po guys, ako kasi is wala akong all-purpose cream, so kailangan ko na pampalapot na ayan. Doon guys, kung may all-purpose cream guys, ay pwede niyong gamitin or kaya fresh milk kapag walang all-purpose cream. So, ayan lang guys. Ganyan lang naman yung ginawa ko ron guys. Napakadali lang naman din guys. Doon ka lang naman matatagalan sa pag-prepare at sa pagprito ng chicken. So, pero sa paggawa ng okay na yan siya guys. So, ayan guys. Hindi ko na nabidyohan yung paghiwa guys kasi nga akala ko naka-turn on yung camera ko. Yun pala, hindi ko napindot. So, ayan kasi ako lang kasi guys. Pwede niya siyang ilagay sa plastic guys. Mas easy guys. Hindi yung kutsara-kutsara guys. Hindi na kasi nakalimutan ko nang gumawa sa plastic guys kasi nandito sa bahay. Mas maganda rin yung plating guys. Doon kasi guys nilagay ko sa plastic guys. Mas maganda ang plating. Maganda rin pagkalagay ng sauce. Kapag ilagay nyo sa plastic tapos parang gawin yung icing, yung ganon. So ayan guys. Hindi yung rice, yung mga nang parang 1 cup rice dyan guys, hindi yan rice guys, yan, yung mashed potato yan guys. So ayan guys, kung meron kayong parsley, kung parsley talaga yan, ilagay nyo sa taas guys, yan. So dahil wala ako, spring onion ang ginamit ko kasi nandito na ako sa bahay. So ayan guys, sana na-share ko yung aking experience sa pag-assessment at sana may nakuha kayong konting idea. Maraming salamat po at kung bago ka lang po sa channel ko, pwede nyo akong i-help guys para i-subscribe ang aking channel. Salamat po. Please hit nyo lang yung bell sa baba guys para masubscribe nyo rin ang aking channel. Maraming salamat.